Isang mahusay, matalino at napakagandang artista ang hinangaan noong dekada 90. Ngunit sa kabila ng kasikatan, tagumpay at mga proyektong sunod-sunod, bakit bigla na lamang siyang naglaho sa mundo ng showbiz? Alam mo ba na bago tuluyang nagmadre si Chinchin Gutierrez noong 2010, nang hingi muna siya ng isang sign mula sa itaas, isang senyales kung itutuloy niya ba ang kanyang nobisyada o kung babalik na lamang siya sa makulay na mundo ng showbiz. Ngunit ang tanong, totoo bang may dinaramdam siya sa kanyang sarili o sadyang napagod na lamang siya sa magulong mundo ng kasikatan? Bakit nga ba pinili niyang talikuran ang lahat, ang karera, pera at kasikatan para yakapin ang tahimik na buhay bilang isang madre? Halika't sabay-sabay nating kilalanin ang tunay na Chinchin Gutierrez, ang aktres na iniwan ang liwanag ng kamera para sundan ang liwanag ng pananampalataya. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Carmina Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez, o mas kilala ng lahat bilang Chinchin Gutierrez, ay sinilang noong ika-22 ng Agosto taong 1971. Isang araw na tila itinakda ng langit para sa isang babaeng magiging kakaiba ang landas. Ang kanyang ama ay si Dr. Hermes Gutierrez, isang botanist at taxonomist, isang tao na may malalim na pag-ibig sa mga halaman at sa kalikasan. Samantalang ang kanyang ina naman ay si Ginang Cecilia Arnaldo, isang mahusay na pintor at dating Franciscan nun na halos 10 taon ding naglingkod sa kumbento. Isang tahimik ngunit makulay na pamilya ang meron sila. Ang kombinasyon ng sining, agham at pananampalataya. Mula pa lamang sa kanyang pagkabata, nahubog na si Chinchin sa moralidad, disiplina at espiritualidad. Ang kanyang unang pangalan na Carmina ay kinuha mismo sa religious name ng kanyang ina nung siya ay madre pa. Kaya't hindi nakapagtataka na maging sa murang edad pa lang ay naramdaman na ni Chinchin ang malalim na ugnayan niya sa Diyos. Ayon sa mga malalapit sa kanya, ay madalas daw niyang tanungin ang kanyang ina na bakit kailangan maglingkod sa Diyos. At ang sagot ng kanyang ina ay laging may lambing dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng ating talento at doon nagsimula ang isang pananampalataya na hindi basta-basta matitinag ng kasikatan. Ngunit higit pa sa kanyang pagiging relihiyosa, naging inspirasyon din sa kanya ang kanyang ama na nagturo sa kanya ng pagmamahal sa kalikasan. Tinuruan siya nitong pahalagahan ang bawat halaman, ang bawat sanga at dahon dahil lahat ng iyon ay mga nilikhang may buhay, mga nilikhang bahagi ng kabuuan ng mundo. Sa murang edad, nakitaan na si Chinchin ng kakaibang pagkamalikhain at talino. Nakapagtapos siya ng elementarya at sekundarya sa Assumption College sa Mandaluyong, isang paaralang kilala sa mataas na pamantayan ng disiplina at asal. Nang maglaon, nagpatuloy siya sa kolehiyo at nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Speech Communication sa University of the Philippines. Ang paaralang humubog sa kanyang boses, hindi lang sa larangan ng komunikasyon, kundi pati sa pagpapahayag ng sarili at paninindigan. Pagkatapos siyang makapagtapos, sumabak si Chinchin sa mundo ng showbiz, isang mundong malayo sa katahimikan ng kanyang pagkabata, ngunit puno ng liwanag, kamera at mga pangarap. Taong 1991, unang nasilayan ng publiko ang kanyang talento sa pelikulang Onyong Magikero, kung saan gumanap siya bilang si Sheila. Bagamat iyon ang kanyang unang proyekto, agad na napansin ng mga kritiko ang kanyang husay sa pag-arte. Isang kakaibang kombinasyon, intelligence, grace, at depth. At mula ron, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat. Nasundan ito noong 1992 sa pelikulang Bakit Labis Kitang Mahal, at di nagtagal, sumunod ang palabas na Di Na Natuto, Sorry Na, Pwede Ba, na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan sa industriya. Ngunit ang tunay na nagpasikat sa kanyang karera ay ang kanyang pagganap bilang Maria Clara de los Santos sa adaptation ng Noli Me Tangere na ipinalabas sa Cultural Center of the Philippines. Doon siya tuluyang nakilala, hindi lamang bilang maganda at matalino, kundi bilang aktres na may lalim, may puso at may diwa. Ang kanyang pagganap ay puno ng emosyon na tila ba'y hindi lamang siya umaarte, kundi tunay na isinasabuhay ang bawat karakter ng kanyang ginagampanan. At mula sa puntong yun, naging isa na siyang bagong mukha ng dekada 90 sa showbiz. Isang panahon kung kailan ang mga artista ay hinuhubog ng talento, hindi lang ng kasikatan. Ngunit sa kabila ng pag-angat at kinang ng kanyang karera, may mga pagkakataong tila may hinahanap pa rin siya sa kanyang buhay. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng spotlight at kasikatan. Ano nga ba ang hinahanap ni Chinchin Gutierrez?
bakit sa gitna ng tagumpay ay tila may lungkot sa kanyang mga mata. Taong 1994, pinagbidahan ni Chinchin Gutierrez ang karakter na si Marisa sa pelikulang Maalaala Mo Kaya, The Movie. Tapos ay gumanap din siya bilang si Josephine Bracken sa adaptation ng buhay ni Jose Rizal. Isang papel na nagpakita ng lalim at dedikasyon niya sa pag-arte. Dahil sa kanyang pagsusumikap at determinasyon, sunod-sunod ang proyekto sa industriya ng pelikulang Pilipino. At hindi nagtagal, kinilala rin ang kanyang galing sa pamamagitan ng iba't ibang parangal. Noong 1995, nakamit niya ang Gawad Urian Best Supporting Actress para sa kanyang pagganap sa Maalaala Mo Kaya, The Movie. Sumunod pa ang karangalan noong 1996, nakuha niya ang Best Actress sa Asian Television Awards sa pelikulang Melinda. At noong 1998, pinarangalan siya bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Desiparisado. Ngunit higit sa kanyang talento at ganda, si Chinchin ay kilala rin sa kanyang malasakit sa kalikasan. Kahit abala sa showbiz, hindi niya pinabayaan ang kanyang advokasya sa ecological awareness. Noong 2003, kinilala siya ng prestihiyosong magazine bilang isa sa Asian Heroes. At ang sumunod noong 2004, iginawad sa kanya ang Outstanding Woman in Nation Service Award para sa kanyang environmental advocacy. Taong 2006, pinangunahan niya ang paglikha ng Alaga Lahat, isang ecological foundation na siya mismo ang founding chair at presidente. Ang organisasyong ito ay naging miyembro ng Eco Waste Coalition bago magkaroon ng sariling grupo. Bukod dito, isa rin siyang founding member at officer ng Mother Earth Foundation. Ang pagmamalasakit niya sa kalikasan ay hindi lang salita kundi sa gawa. Siya ay isang vegetarian at lumabas sa isang ad para sa PETA Asia Pacific kung saan sinabi niyang kaibigan ang isang isda, hindi pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at advokasya, may mga panahon na inakala ng iba na siya ay may sayad sa utak. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pakikipag-usap sa mga halaman, puno at insekto katulad ng paru-paro. Ngunit para kay Chinchin, hindi ito kabaliwan. Ito ay isang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa buhay mismo. Isang paraan na nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa nilikha ng Diyos. Minsan, ang mga pinakakaiba nating ginagawa ay siyang pinakamalalim na pahayag ng ating paninindigan. At sa puntong ito, tila ba handa na siyang tanggapin ang isang mas tahimik na landas. Isang landas na hindi nasusukat sa kamera, sa parangal o kasikatan. Ngunit sa kabila ng pamamayagpag ni Chinchin sa mundo ng showbiz, sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Isang araw, nasunog ang kanilang bahay sa Loyola Heights sa Quezon City. Sa kabutihang palad, nakaligtas naman sila sa insidente, bagamat nagtamo ng minor injuries. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos doon. Makalipas lamang ang isang linggo, pumanaw ang kanyang ina. At noong 2010, nasunog muli sa pangalawang pagkakataon ang kanilang tahanan. Sa gitna ng abo at pagkawasak, tanging relo at rosaryo lamang ang kanyang naisalba. At para kay Chinchin, ito ay isang malinaw na senyales mula sa Diyos. Matapos ang sunod-sunod na trahedya, si Chinchin ay unti-unting nanahimik sa mundo ng showbiz. Ngunit bago pa man siya tuluyang pumasok sa kumbento, nakilala niya ang lead singer ng bandang U-Turn na si Richard Poon. Bago pa man ito maging kilalang solo artist at magpakasal kay Marica Reyes noong 2013, naging malapit na kaibigan niya si Richard. At sa mga tahimik nilang pag-uusap, ibinahagi ni Chinchin ang kanyang planong magmadre. Ayon kay Richard, ilang beses din siyang nagtanong kung hindi ba senyales na dapat na magpakasal na lang sila o maging bahagi ng personal na buhay ni Chinchin sa pag-aasawa gamit ang kanyang tunay na apelyido bilang Mrs. Lourdes Poon. Ngunit sa huli, nagdesisyon si Chinchin na talikuran ang lahat ng karera at relasyon para yakapin ang tahimik na buhay ng panalangin at paglilingkod. Pero hindi ito naging madaling desisyon. Isang hakbang na puno ng sakripisyo, tapang at pananampalataya. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi kung ano ang iiwan, kundi kung paano susundin ang tinig ng puso at Diyos. At dito magsisimula ang kanyang bagong kabanata. Isang buhay na hindi nasusukat sa liwanag ng kamera o sa mga palakpakan ng tao, kundi sa tahimik na liwanag ng pananampalataya. Taong 2013, 3 taon matapos iwan ni Chinchin Gutierrez ang mundo ng showbiz, lumabas ang balitang siya ay naging ganap na Carmelite nun. Ngunit nilinaw ito ng kanyang dating manager na si Angela na siya pala ay isang ecological lay worker at nakikipagtulungan lamang sa iba't ibang religious institution para sa kanyang advocacy.
Sa isang panayam, ibinahagi ni Chinchin na ang showbiz ay hindi laging ligtas na daan upang tahakin. Sa halip, mas pinili niyang maglingkod sa kilusang pangkapayapaan at pangkalikasan. Sumali sa mga organisasyon at ipinamalas ang kanyang dedikasyon sa kalikasan at lipunan. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, ipinamalas din niya ang galing bilang guro sa communication sa University of the Philippines at sa iba pang paaralan sa bansa. Nagtayo rin siya ng negosyo na nakatuon sa mga proyekto na pangkalusugan. Isang patunay na ang kanyang puso ay palaging nakatutok sa pagseserbisyo at kabutihan sa kapwa. Ang sunod-sunod na trahedya sa buhay niya, sunog sa bahay, pagkawala ng ina at personal na hamon ay ang nagtulak sa kanya upang talikuran ang buhay sa showbiz at yakapin ang isang mas matahimik, makabuluhang landas ng pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa Diyos. Noong March 28, 2019, muling lumabas ang balitang siya ay full-fledged, consecrated Carmelite nun na may pangalang Sister Lourdes. Noong August 17, 2020, muling nabuhay ang balita nang mag-post si Lolit Solis sa Instagram. Binanggit niya na si Chinchin ay isa ng madre ng Carmelite Mission. Pinuri ni Manay Lolit ang landas na pinili ni Chinchin at sinabing isang mahusay na artist na mas pinili ang maging madre upang masilbihan ang espiritual na pangangailangan ng tao. Pray for us, Sister Chinchin. Yan ang kailangan natin ngayon. Noong 2023 ay natapos ni Chinchin ang kanyang Masters in Pastoral Ministry na may focus sa Biblical Studies at sa kasalukuyan naghahanda na siya para sa Baccalaureate Sacred Theology. Ayon kay Chinchin, masayang-masaya po ako at natagpuan ko na ang hinahanap kong mundo. Hindi ko man mamiss ang showbiz, hindi ko ito itatatwa. Malaki ang naitulong nito sa aking pagiging ako kung saan man ako naroroon. I'm at peace with the world now. Ngayong 2025, si Chinchin Gutierrez ay pinili ng mamuhay ng pribado at tahimik. Mataimtim na naglilingkod sa Diyos, malayo sa kamera, sa spotlight at sa mundo ng social media. Ang kanyang buhay ay isang paalala, ang tunay na kasikatan ay hindi nasusukat sa palakpakan o parangal, kundi sa lalim ng puso, sa dedikasyon sa kapwa at sa katahimikan ng kaluluwa. Ang landas ni Chinchin Gutierrez ay hindi lamang kwento ng kasikatan o trahedya. Ito ay kwento ng panindigan, ng pananampalataya at ng pagpili ng mas mataas na layunin. Isang inspirasyon sa lahat na minsan kailangan nating talikuran ang maliwanag na liwanag ng mundo upang masundan ang liwanag ng ating puso at ng Diyos. Si Chinchin Gutierrez o mas kilala ngayon bilang Sister Lourdes ay isang buhay na halimbawa ng katapatan, pagmamahal sa Diyos at malasakit sa kapwa. Sa halip na manatili sa liwanag ng mundo ng showbiz, pinili niya ang tahimik na landas ng panalangin, serbisyo at pag-aalay sa Diyos. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan o parangal, kundi kung paano natin ginagamit ang ating talento at yaman ng puso para sa kabutihan ng iba. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto,